Let us open our Bible on Psalms 41 verse 1. Praise the Lord. Blessed is he that considereth the poor. The Lord will deliver him in time of trouble. Yes. So, sinabi po dito, mapalad ang tumitingin sa kalagayan ng mga pobre. Ang Panginoon ang magliligtas sa kanya sa panahon ng kabagabagaban o trouble. Now, kinakailangan natin gamitin yung pananaw ng Diyos, hindi yung ating sariling pananaw. Kasi pag pobre ang pinag-uusapan, yung mga nasa lansangan, nasa streets na walang mga bahay, yung mga homeless, yung mga walang trabaho, yung mga nagugutom. Minsan, itong mga bagay na ito nangyayari sa buhay ng tao dahil din sa kanilang kakulangan sa Panginoong Diyos. Ang Diyos naman walang hinihirang, walang pinipili ng mga tao sa sanglibutang ito. Lahat pantay-pantay po, lahat. Subalit kung ang tao ay mabigyan ng gabay ng tamang direksyon, lalo't na sa buhay ng Diyos, magpakailan pa man hindi sila pababayaan ng Diyos. Kaya nga lagi kong sinasabi dito, it is God who will take the responsibility to feed us, to clothe us, to shelter us, to protect us. Basta unahin natin ang kanyang kaharian at ang kanyang katuwiran. So kung ano yung dahilan, bakit ang mga tao, marami ngayon na naghihirap, yun ang dapat nating lutasin. Yun ang dapat nating sulbarin. Kung ano yung ugat ng kanilang kahirapan at kapahamakan, kasi itong kahirapan at kapahamakan, nagsasama kasi ito lagi. Kasi that is the absence of God in their lives. Yung bang mga tao ungodly, mga tao unrighteous, mga tao matatawag nating lovers of pleasures more than lovers of God. So kaya tuloy ang nangyayari sa bawat buhay ng tao, napapariwara. So naging kawawa sila. Yun ang ating tingnan. Kung ano yung the way ang Diyos na tumitingin sa kalagayan ng mga tao sa mundo, gamitin natin yung pamamaraan ng Diyos ng kanyang mga pananaw para maglilingkod man tayo sa ating Panginoong Diyos, hindi tayo gumagawa sa sarili nating pamamaraan. Kasi kung sa sarili lang nating pamamaraan, that is very limited. That is very shallow, kumbaga pamababaw lang. That is very temporary. Samantalang gamitin natin yung pamamaraan ng Diyos na ating na-discover, na ating natanggap sa Kanyang gospel, sa Kanyang katotohanan, mas malalim pa, mas malawak pa, mas maganda pa, mas lasting pa ang ating ma-impart sa kanila. Kaya gagawin natin ito in the mighty way of God. Huwag tayong magsawa mag-serve sa Panginoon Diyos. Huwag tayong magsawa sa pag-serve sa mga pobre sa sanglibutang ito. Basahin natin bakit. Acts 20 verse 35. Praise the Lord. I have showed you all things, how that so laboring you ought to support the weak, and to remember the words of the Lord Jesus, how he said, it is more blessed to give than to receive. Ayan. Support the weak. Ano ba yung weak? Mahina. Bakit mahina? Kulang sa pagpalakas, siyempre. So, suportahan natin yun. Paano natin suportahan yung weak? Palakasin natin. Paano natin palakasin? Sa pamagitan ng kapangyarihan ng Diyos, salita ng ating Panginoong Diyos, katalinuhan ng ating Panginoong Diyos, kung ano yung kakayahan ng ating Panginoong Diyos na gusto niyang i-assist, gusto niyang ibigay sa buhay ng tao, yun ang ating ibuhos, ibigay sa kanila. And remember the words of the Lord Jesus, how He said, it is more blessed to give than to receive.
See, imagine that. We have so much to give. We have so much to impart. We have so much to scatter. Ito na, yung ating nangkin na ways of God, will of God, righteousness of God, na nagpalapit sa atin sa Diyos, na naghatid sa atin sa presensya ng Diyos, na naghatid sa atin na ma-avail natin ang kanyang kabutihan, ang kanyang pangako, lahat-lahat na. Ito rin yung ating ipamahagi sa mga tao sa sanglibotang ito. Kung ano yung nangyari sa buhay natin at ginawa ng Diyos sa atin na pagpapala, kasaganahan, spiritually above all, secondarily, material or literal, ito rin yung ating i-impart sa kanila. Let us teach them how to fish because that is lasting. Turuan natin sila paano mamingwit. Turuan natin sila paano magtanim. Turuan natin sila paano na maggawa na ito ay lasting. Ay siyempre walang iba yung tinuro din ng Diyos sa buhay po natin. Now, ano ba talaga ang pananaw ng Diyos sa totoong pobre? Ano ba talaga ang totoong pananaw ng Diyos sa mga naghihirap? Ano ba talaga ang totoong pananaw ng Diyos sa mga tao na kawawa ang kalagayan? Basahin natin. Revelation 3:17. Praise the Lord. Because thou sayest, I am rich and increased with goods, and have need of nothing, and knowest not that thou art wretched, and miserable, and poor, and blind, and naked. Ayan. Maraming mga tao na hindi nila ito alam. They are not aware of it. Oo, maybe mayaman sila sa material, sa literal, pero sa mata ng Diyos, pobre sila. Oo, mayaman sila sa pananamit, pero sa mata ng Diyos, hubad pala sila. Oo, mayaman sila sa mga magandang mga tanawin, yung pala bulag sila. Oo, feel nila na sila ay matatawag nating famous, matatawag nating nandyan sa karangyaan, pero yung pala miserable pala. O kaya, gamitin natin ang understanding, ang knowledge of God na ating natamo mula sa Kanya. Ito yung ating i-share sa kanila. Ito yung ating ipakita sa kanila ng katotohanan. Hindi ito gutom at uhaw sa literal. Meron pang higit na magsasatisfy ng buhay ng tao. Kasi sasagutin ng Diyos ang kauhawan niya sa temporal, sasagutin din ng Diyos ang kauhawan niya sa eternal. Yung kapag sinabing kauhawan, minimithi mo, dinidesire mo. You're longing for. Hindi lamang ibigay ng Diyos sa physical, literal, temporal. Ibibigay din ng Diyos yung longing ng iyong kaluluwa, longing ng iyong spirituality, longing na after here sa sanglibotang ito. Matapos man talaga ang lahat sa sanglibotang ito. But what are you longing for? Ang dami ngayon sa sanglibotang ito. Pag minamatay, pag namamatay, sabihin kaagad na, lagyan kaagad ng verse, for me to live is Christ and to die is gain. Lagyan kaagad ng verse, blessed is the man who died in the Lord because they are so precious in the eyes of God. Ang daming mga verses. Pero in reality, nung nabubuhay pa ang tao, hubad. Pobre sa mata ng Diyos. Spiritually, ha? Yung pala, ang naglagay lang doon, yung mga Christians na kabisado sa Word of God. Pero yung tao mismo, wala. Okay lang kung totoo. Okay lang kung talagang nasa real life niya na ganun. Pero kung ilalagay lang yan sa kabaong, ilalagay lang yan sa tarpaulin na ganun, ganito, ganyan, sayang naman. Kaya marami pa rin tayong dapat sabihan, puntahan, i-impart, itong magbibigay ng solusyon
ng kahubaran, solusyon ng kapobrihan, solusyon ng kauhawan, solusyon ng pagka-miserable. Kaya, basahin natin anong sinabi dito. Pakibasa po sa Isaiah 55, 1 and 2. Praise the Lord. Who everyone that thirsteth, come ye to the waters, and he that hath no money, come ye, buy and eat, yea, come, buy wine and milk without money and without price. Wherefore do ye spend money for that which is not bread, and your labor for that which satisfieth not? Hearken diligently unto me, and eat ye that which is good, and let your soul delight itself in fatness. Ayan. So, tumitingin ang Diyos. Kayo na nauuhaw, bumili kayo ng tubig na walang bayad. Bumili kayo ng honey na walang bayad. Bakit kayo maggagasta ng pera na hindi naman totoong magbibigay sa inyo ng satisfaction? Bakit mag-labor kayo, magsikap kayo? Wala namang patutunguhan na magandang resulta. Makinig kayo ng husto, kumain kayo sa mabuti, at ang kaluluwa ninyo, ito ay maging maligaya sa katabaan nito. You will be satisfied. Ano yung matatawag nating eat that which is good? Ito na yun. Ito na yung gospel. Ito na yung Word of God na magdadirect sa buhay ng tao, palapit sa Diyos. Palapit sa resources ng lahat or sa source ng lahat. Palapit sa Diyos na nandyan sa Kanya ang lahat na. Kumplito ka na sa ating Panginoong Diyos. Kaya mayroon minsan na awitin, I am satisfied with Jesus because riches, ano pa nandito sa mundo is not complete if it is not by the way of God. That is just ganun lang. Like a vapor, like a grass withers, like a flower that faded, nagfe-fade lang. Ganun lang. Ilang centuries na ganun lang ang buhay ng tao. Pero ano ang ihahatid ng ating Panginoong Diyos? It will go beyond, far, mas malayo pang mararating ng benepisyo na maangkin mo. So that mababrand ka na you are the true rich person. You are the true blessed one. You are the true satisfied one. You are the true having all the goodness of God. Wala nang iba. Yung pananaw ng Diyos, kung gaano kalayo ang langit at ang lupa, ganun kalayo ang pananaw ng Diyos. Kaya yung mga righteous na nag-serve sa ating Panginoong Hesukristo, ano ang sinabi ng ating Panginoong Hesukristo sa kanila? Nung nagharapan na sila at kinwento na ni Jesus, bakit sila pinapasok sa kaharian ng Diyos? Ano ang mga gawa nila dito sa lupa? Basahin natin. Matthew 25:34 hanggang 39. Praise the Lord. Then shall the king say unto them on his right hand, Come ye blessed of my Father, inherit the kingdom prepared for you from the foundation of the world. For I was an hungered, and ye gave me meat. I was thirsty, and ye gave me drink. I was a stranger, and ye took me in. Naked, and ye clothed me. I was sick, and ye visited me. I was in prison, and ye came unto me. Then shall the righteous answer him, saying, Lord, when saw we thee an hungered, and fed thee, or thirsty, and gave thee drink? When saw we thee a stranger, and took thee in, or naked, and clothed thee? Or when saw we thee sick, or in prison, and came unto thee? Ayan. Ano ang sagot ni Lord Jesus Christ? Nung kayo'y nabubuhay pa,
ginawa nyo sa kapwa ninyo, ito'y ginawa nyo sa akin. Anong ginawa nila sa kapwa nila? Si Jesus ang nag-represent noon. Nagutom, binigyan ng pagkain. Nauhaw, binigyan ng tubig. Stranghero, pinatuloy. Hubad, dinamtan. May sakit, binisita. Of course, kinumport, pinagaling. Nasa prisuhan, binisita para mabigyan ng moral support. Anong ibig sabihin gutom? Hindi gutom sa pagkain na kanin, kundi gutom sa kaluluwa. Yung spiritual meat, pinakain mo siya. Of course, no Christian, we might also be giving food, literal. But the most important, unahin natin yung spiritual. Thirsty, pinainom nyo ako. Uhaw sa katotohanan ng Diyos. Uhaw sa katuwiran ng Diyos. Binigyan mo ako. Stranger, anong stranger? Estranghero sa kaligtasan, estranghero sa kaharian ng Diyos, estranghero sa covenant ng Diyos, estranghero sa mga promises ng Diyos. Stranger, hindi ka kasama. Pero pinatuloy mo siya. Pag sinabing pinatuloy mo siya, binigyan mo siya ng idea to be the member of the covenant of God, to be the member of the so-called Commonwealth of Israel. Napapasok mo siya sa kaharian ng Diyos. Napamimbro mo siya sa mga saints. Napamimbro mo siya sa mga children of God, faithful children of God. Hindi na siya estranghero. Naked, yun na nga. Kahubaran sa katuwiran ng Diyos. Kahubaran sa kabanalan ng Diyos. Dinamtan mo siya. Sick, because of sin, will bring you to death. Siyempre, pag taong nagsakit, mamatay pag hindi gumagaling. So, spiritual sickness, mamamatay ka sa impyerno pag hindi ka napatawad, hindi ka nalinis, hindi ka nagbagong buhay, hindi ka naalis sa kasalanan. So, pinagaling mo siya sa pamagitan ng gamot sa salita ng Diyos. I was in prison. Bilanggo ka sa bisyo. Bilanggo ka sa maling pananampalataya. Bilanggo ka sa sin of idolatry. Bilanggo ka sa ano-ano pa mang mga kamalian, kasalanan sa mata ng Diyos. Napalaya siya. Dahil binisita mo siya. Nabigyan mo siya ng freedom. Kaya, yan ang pananaw ng Diyos. Kaya, yung counsel ng Diyos, yung advice ng Diyos doon sa mayaman, kunwari sa material. Pero sabi ng Diyos, you are poor, you are naked, you are blind, you are miserable. Ano ang advice ng Diyos? Basa. Revelation 3:18. Praise the Lord. I counsel thee to buy of me gold tried in the fire, that thou mayest be rich, and white raiment, that thou mayest be clothed, and that the shame of thy nakedness do not appear, and anoint thine eyes with eye salve, that thou mayest see. Ito yung totoong pagpapayaman. Hindi yung tao na nagsabi na, I don't need any good things. I have so much money, I have so much, everything I have. Lahat, hindi ko na kailangan ng ano pa man. Hindi yon ang totoo na mayaman ka sa mata ng Diyos. Kaya sabi niya, I counsel thee to buy of me gold tried in the fire. Ano yun? The trial of our faith is much more precious than of gold. Meaning to say, itong ating pananampalataya sa Diyos na sinusubukan para malilinis tayo, ma-purify tayo. Yan ang totoong mayaman kasi ikaw ay maging acceptable doon sa kanyang kaharian. Maghahatid yan sa iyo sa sobrang pagpapala. Kaya nga, the trial of our faith is much more precious than of gold that perisheth,
because at the coming of Jesus, it will bring you more glory. Yan, ang pagpapayaman sa mata ng Diyos. White raiment. Ano yung white raiment? The righteousness of the saints. Para hindi ka hubad sa mata ng Diyos. Para ikaw hindi mapahiyaan. Gamot sa mata para hindi ka bulag. Ang katotohanan. Yung Word of God, enlightening the eyes para makakita ka sa eternal glory, eternal benefits, eternal riches. Hindi lang dito yung nakikita mo, hindi lang dito yung plano mo, hindi lang dito yung wish mo, hindi lang dito yung pananaw mo. Pagkatapos ilang taon, yung binilang natin kahapon, kung 58 years old na ako, nasa 21,170 days. Ano mo lang yun? Ang bilis ng matawag nating araw sa mundo. Di ba? Araw-araw tayong gumigising, araw-araw tayong natutulog. Ang bilis lang. Ngayon, pagtapos ng devotional, medyo hayag-hayag na kaayo. Uwi sa bahay, mag-prepare ng luto, kain. Pagkatapos, kung anong trabahuin, maya-maya, yung araw nasa gitna na, tanghali na. Prepare na naman ng pagkain. Pagkatapos pag-prepare ng pagkain, kain. Gagawa ng gagawa o pahinga konti. Tapos bangon, gagawa ng gagawin. Mamaya, madilim na. Kain na naman ng panihapon. Pagkatapos, imis ng mga kinain. Maya-maya, pagtingin sa oras, alas 10 na pala, alas 9 na, matulog na tayo. Ganun lang ng ganun. Ikot lang ng ikot. Di ba ang bilis? Pero kung ang tao, ihatid mo sila sa lasting, everlasting na benepisyo, naku, sabihin ko po sa iyo, sigurado pinayaman mo siya. Sigurado pinasatisfy mo siya. Sigurado winelcome mo siya as stranger para maging membro ng mga saves. Yan ang magandang mailing may pag-serve natin sa Diyos. Praise the Lord. Kaya basahin natin ano yung white raiment na yan, yung puting damit. Basa Revelation 19 verse 8. Praise the Lord. And to her was granted that she should be arrayed in fine linen, clean and white, for the fine linen is the righteousness of the saints. Yan. Yan ang damit na puti. Katuwiran ng mga banal ng Diyos na nakukuha nila sa salita ng ating Panginoong Diyos. Habang pinapakinggan, binabasa, ina-apply, ginagawa, righteousness of the saints, pagbalik ng Panginoong Diyos, hindi ka naked. Haharap ka sa Diyos with a white cloth. Kagutuman, anong kagutuman ng kailangan nating ipakain? Basa Matthew 4:4. Praise the Lord. But he answered and said, It is written, Man shall not live by bread alone, but by every word that proceedeth out of the mouth of God. Yan. Ang tao hindi lang nabubuhay sa tinapay, kung hindi sa salita ng Diyos. Pag napakain ang tao sa salita ng Diyos, sa spiritual, for the kingdom of God's sake, for the righteousness of God's sake, lahat idadagdag ng Diyos. Ipo-provide ng Diyos. All these things shall be added unto you. Sabi nga ni Jesus Christ, do not be like unbelievers who always thinking food, clothing, shelter. No, but seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things just will be added unto you. So, napakain mo siya sa kaluluwa niya, na-satisfy siya, idinagdag ng Diyos ngayon ang lahat ng kinabukasan niya na temporary sa sanglibutang ito. So we have done complete service for the people of the world. Praise the Lord. Kompleto yung ating serbisyo para sa kanila. Ano pa?
Ano yung famine? Gutom. Basa. Anong ibig sabihin yan? Psalms 33 verse 19. Praise the Lord. To deliver their soul from death and to keep them alive in famine. Yan. God is always looking for the survival and for the deliverance, for the salvation of their spiritual side, which is everlasting effect. And God will i-add niya lang yung physical necessities, material, temporal. Idagdag lang yun ng Diyos, sabihin ng Diyos, ako ang source ng lahat ng mundo. Saan ko man ibigay ito, doon ko ibibigay. Yung pangangailangan yun na temporary, galing sa akin lahat yan. Pero gusto ko yung i-impart ko yung aking kaharian sa inyo kasi yan yung highest level na gusto kong ipa-impart sa inyo. Huwag niyo yang kalimutan kasi kung yung material lang ang gusto ninyo sa akin, sabihin ko po sa inyo, pobre pa rin kayo. Hindi, wala sa katiting yung blessing na hinanda ko sa inyo ang tatanggapin ninyo. Huwag yan, sabi ng Diyos. Be not carnal-minded. Look not on the things which are temporal. Tingnan mo kung si Jesus magbigay ng advice. Napakaganda. Praise the Lord. Kaya ang mga tao, bakit kailangan natin sila bigyan, pakainin, pabusugin, ipasatisfy. We have so much to give, we have so much to share sa ways ng ating Panginoong Diyos para kompleto ang kanilang benepisyo. Hindi pa sila mapababayaan ng Diyos sa physical, material, temporal. Hindi pa sila pababayaan ng Diyos sa eternal. So yun ang ating ini-impart sa mga tao. We have so much, we have so much to share sa mundong ito. Kaya, basahin pa natin. Ito yung ating hinahatid sa mga tao. 1 Timothy 4:8. Praise the Lord. For bodily exercise profiteth little, but godliness is profitable unto all things, having promise of the life that now is, and of that which is to come. Kompleto. Ano ang idudulot ng Word of God na ating pinapakain sa kanila? Hinahatid natin sa kanila to be godly, para maging godly sila. Anong godly? Para meron silang Diyos. Anong godly? Para yung glory ng Diyos, yung righteousness ng Diyos, nandyan makikita sa buhay nila. That is godliness or God-likeness. The image and the glory of God, nandyan makita sa kanila. That is why David said, to behold the beauty of the Lord in His sanctuary. Para ma-impart dyan sa iyo. Kaya, sa buhay natin, we make a complete benefits to the people of the world. This is the reason why bakit natin i-share ang Word of God para maging godly sila. Amen? Praise the Lord. Now, on our part, tayo na gumagawa sa gawain ng ating Panginoong Diyos. Anong benefit? Anong blessing? Last verse. Psalms 41 verse 2. Praise the Lord. The Lord will preserve him and keep him alive, and he shall be blessed upon the earth, and thou wilt not deliver him unto the will of his enemies. Yan ang ating blessing. Tayo na nagsishare, tayo na nagbi-bless sa mga tao, tayo na nagsiserve sa mga tao, gagawin ng Diyos habang nandito pa tayo sa lupa. I-preserve tayo. Bubuhayin tayo. Maging blessed tayo dito sa mundo. Imagine that. At ililigtas tayo sa kaaway niya. Si Satanas, iligtas tayo ng Diyos. Di niya tayo ihatid sa bunganga ng dyablo. Kaya habang gumagawa tayo ng Diyos sa paglilingkod sa Kanya, hindi tayo mawawala kasi busy tayo, spiritual. Hindi tayo babalik sa kasalanan. Alam mo, pag busy tayo sa paggawa sa mga gawain ng Diyos, hindi tayo makalimot sa Kanya. Ano pa? Nag-i-increase tayo sa blessing.
tsaka sa righteousness ng Diyos kasi nasisiyahan ang Diyos. Kaya ipipreserve niya tayo, bubuhayin niya tayo, ligtasin niya tayo sa kamay ng kaaway niya. Imagine that. Kaya, there is no disadvantage at all if we serve God in God's own way, yung pamaraan ng ating Panginoong Diyos. Kaya, remember that, blessed is he that considereth the poor, the Lord will deliver him in time of trouble. Praise the Lord. Magsitayo po ang lahat.